Alam niyo ba, yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo naman may paliwanag. Ako si Antoinette. Meron akong kakaibang karanasan na naganap noong 2015. Parang off lang kasi, pero wala kang konkretong ebidensya. Ganito yung nangyari sa akin noong tumira kami sa isang lumang bahay sa Batangas. Nasa dulo ito ng kalsada. Walang masyadong kapitbahay. Tahimik, pero luma at halatang misteryoso. Pero sabi nga nila, mura na't maganda pa. Kaya kinuha na namin. Bad decision? Oo, sobra. Ang bahay ay gawa pa noong 70s at obvious na maraming repairs ang kailangan. Kaso, ang mister ko na si Andre, mahilig sa DIY projects. Kaya sabi niya, siya na ang bahala. Para makatipid pa, kumuha siya ng mga helper na mura lang ang singil. First day, habang nagsisimula ang mga trabahador sa harap ng bahay, may napansin akong isang lalaki sa may likuran nila. Payat siya pero matangkad, nakasuot ng sira-sirang overalls at may hawak na martilyo. Tahimik lang siya, hindi nakikisabay sa kwentuhan. Karpintero ba yon? Tanong ko kay Andre. Ang sagot niya, wala naman akong nakitang ganun na kasama nila. Okay, weird. Pero baka isa lang siyang extra na isinama. Fast forward to that afternoon, habang naghahaponan kasama ang mga helper, nakarinig kami ng kalabog mula sa backyard. Siyempre, ako ang inutusan ni Andre na pumunta. Kaya dala-dala ko ang flashlight, tinignan ko. Putya, parang nasa horror movie ako sa dilim. Wala pa kasing mga ilaw. Napansin ko, may isang lalaki na nakatalikod at tila may pinupukpok sa pader. Kuya, tawag ko. Bigla siyang humarap. Napaatras ako. Wala siyang mukha. Literal na walang kahit ano. Parang black hole na sobrang lalim. Seryoso. Ultimo pagkurap ko, hindi ko magawa. Simula nun, lagi ko na siyang nakikita. Wala akong third eye. Pero ba't nakakakita ako ng ganun? O pinili niya lang na magpakita sa akin? Umaga, gabi, kahit anong oras, nandyan siya. Madalas sa likod bahay. Minsan sa loob mismo ng bahay. Ang mas malala, parang ako lang ang nakakakita sa kanya. Isang gabi, habang nanonood si Andre ng TV, narinig ko na naman ang tunog ng martilyo mula sa basement. Bumaba ako at ayun na naman siya. This time, mas malapit. Para akong naniga sa takot. Ang tanong, bakit hindi siya nagsasalita? At bakit parang may dugo yung martilyo niya? Kinaumagahan, kinausap ko ang isa sa mga trabahador. Kuya, sino ba yung isang kasama niyo na matangkad at laging walang kibo? Tanong ko. Ang sagot niya, Ma'am, 4 lang po kami dito. Wala pong iba. Ayos. So, ano siya? Multo? Elemento? Isang gabi, naiwan akong mag-isa sa bahay dahil may lakad si Andre. Habang nagluluto ako ng dinner sa kusina, biglang bumukas ng mag-isa ang ilaw sa likod ng bahay. Parang tumalo ng puso ko papunta sa lalamunan ko. Hindi ako bumaba, pero naramdaman ko na may presensya sa likod ko. Paglingon ko, andun siya. Ngayon, mas malapit na siya. Nakatingin niya sa akin. May hawak na martilyo. Nagdasal ako ng sobrang lakas. Please, kung ano ka man, huwag mo akong saktan. Sabi ko sa sarili ko. Sinubukan kong tumakbo, pero biglang humarang siya sa pintuan. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko na parang sinasakal ako ng malamig na hangin. Nang bigla, may malakas na crash mula sa sala. Bigla siyang naglaho. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay para malaman ang history nito. Doon ko nalaman na ang bahay pala
ay dating pagmamayari ng isang karpintero na nagngangalang Efren. Isa siya sa mga gumagawa ng bahay noong 1970s, pero hindi niya natapos dahil natagpuan siyang patay sa lugod ng bahay. Pinatay gamit ang sarili niyang martilyo. Sabi ng mga tao, siya raw ang gumagala sa bahay para takutin ang sino mang magtatangkang tumira doon. Nang malaman ito ni Andre, nagmadali siyang tapusin ang repairs. Pero habang ginagawa niya ang mga huling trabaho sa basement, biglang bumagsak ang kahoy na scaffolding sa kanya. Sumigaw siya para tawagin ako. Pero bago pa ako makababa, nakita ko si Efren sa tabi niya. Iniwan namin ang bahay ilang araw matapos ang aksidente. Buhay si Andre. Pero natroma siya ng sobra. Hanggang ngayon tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung nagtataboy lang si Efren ng mga tao o sadyang gusto niyang may sumama sa kanya. Kung sakaling ikaw ang nandoon, kaya mo bang manatili? O kung totoo ang mga sinasabi nila, paano mo lalabanan ng isang kaluluwang may hawak na martilyo? Mga kaibigan, salamat sa pakikinig sa kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share. Hanggang sa muli, ako si Tito Val at magsama-sama ulit tayo sa susunod na kwento dito lang sa Pinoy Mystery Horror.